Lumaki ako sa probinsya kung saan sinasabi na may mga aswang na gumagala sa aming lugar. Minsan sinabi pa sa akin ni Mama na muntik na daw kami mabiktima ng aswang. Buntis daw siya noon sa akin nang atakihin siya ng aswang. Kung hindi daw dahil sa bawang na nakalagay sa kanyang bulsa, ay baka napahamak na kami. Alam kong totoo ang sinasabi ni Mama. Naniniwala ko na totoo talaga ang mga aswang kahit hindi pa ako nakakita nito. Simple at payapa lang ang aming buhay. Nakatira kami malapit sa dagat. Kukunti pa lang ang mga nakatira sa lugar namin. Mangingisda ang aking asawa at 3 araw ito bago umuwi. Kagaya ngayon, pumalaot si Bon at sa susunod na araw pa ang uwi nito. Ang tanging kasama ko tuwing wala si Bon ay ang kapatid nitong si Luz. 7 buwan na ang aking tiyan kaya hindi ako pwedeng mag-isa sa bahay. Natatakot kasi ako dahil may mga balita na may mga aswang na gumagala sa lugar namin. Ate, ako na ang magliligpit ng mga pinagkainan natin. Magpahinga ka na lang muna sa silid mo. Sige, medyo masakit din ang balakang ko. Ikaw na lang bahala dito, Luz. Okay po, ate. Nauna na akong pumasok sa silid. Hindi ko maintindihan kung bakit sobrang sakit ng aking balakang. Ipinatong ko ang 2 paa sa 3 unan upang maibsan ang sakit. Hanggang sa hindi ko namalayan, nakatulog ako. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nadatan ko si Luz sa kusina na naghahanda ng almusal. Ako na ang tumapos sa ginagawa nito at pinabibili ko siya ng pandesal sa kapitbahay namin na may bakery. Masama pa rin ang aking pakiramdam, ngunit hindi ko na ininda ito. 6:30 na ng umaga, ngunit hindi pa umuwi si Luz. Lumabas ako ng bahay at kinuha ang walis tingting. Sinimulan kong walisin ang mga tuyong dahon at tinipon ito upang sunugin. Umupo muna ako sa upuang kawayan nang makitang pauwi na si Luz. Humahangos ito at tagagtak ang pawis nang dumating siya sa harapan ko. Anong nangyari sa'yo, Luz? At parang hinahabol na aso? Pinakalma muna nito ang sarili bago sinagot ang aking tanong. Kasi po ate, papauwi na sana ako nang mapadaan ako sa bahay nila Aling Roda. Nakita ko po na maraming tao doon, kaya nakiisyosyo na rin ako. Kala ko kasi baka may nag-aaway sa bahay nila, ngunit nakita ko si Aling Roda na isinakay sa ambulansya. Napatayo ako bigla sa aking kinaupuan. Hindi ko lubos maisip kung anong nangyari kay Roda. Sabay pa kami nagpa-prenatal nung isang araw. Ha? Pero bakit? Ang sabi po ni Beth, nakita na lang daw ni Mang Pedro ang asawa na wala ng buhay at butas ang tiyan. Kanina lang daw nakauwi si Mang Pedro mula sa pangingisda. Ang sabi pa, kagabi raw, may narinig na kaluskos sa bubungan ng pamilya ni Beth at galing daw sa bahay nila Aling Roda. Hinala ng ilang kapitbahay natin, aswang daw ang may gawa sapagkat gusto daw ng mga aswang ang amoy ng buntis, lalo na yung mga aswang na tinatawag na tiktik. Sabi naman ng iba, baka adik ang may gawa at nagkataon na wala sa kanilang bahay si Mang Pedro. Kaibigan at kaedad ko si Roda at parang magkapatid na rin ang turingan namin. Sa pagkakakilala ko kay Roda, mabait ito at walang kaaway. Kaya sino naman kaya ang walang pusong gumawa nito? Nakakalungkot. Nalulungkot ako sa pamilya na iwan nito at sa sinapit ni Roda. Pero Luz, di ba sabi mo butas ang tiyan ni Roda? Kung ganun, nasaan ang sanggol? Kabuanan na niya ngayon, di ba? Oo ate, kabuanan na niya. Pero walang nakakaalam kung nasaan ang sanggol. Dahil wala itong bakas, pati inuman nito ay nawala. Dapat talaga tayong mag-ingat. Dahil baka may susunod pa sa sinapit ni Roda. Kaya Luz, palagi mo dapat i-check ang mga bintana at pintuan upang makasigurado na nakalaki ito. O siya, mag-almusal na tayo. Dapit hapon na. Abala ako sa pagkuha ng mga sinampay. Muntik ko pang mabitawan ang dala kong mga damit nang biglang tumambad
sa aking harapan ang isang matandang babae. Ay, ginulat niyo naman po ako, Manang. Teka, sino ho ba kayo? At anong sadya niyo? Pasensya ka na, Ineng. Kung nagulat kita, gusto ko sana makahingi ng maiinom. Kanina pa ako nauuaw. Paos ang boses na wika nito. Oo naman ho, pumasok muna kayo, Manang, o makaupo muna kayo. Huwag na, Ineng. Dito na lang kita hihintayin. Aalis rin ako agad pagkatapos kong makainom. Hintayin niyo na lang ako, Manang. Ikukuha na lang kita ng tubig. Inalok ko ito ng makakain ngunit tumanggi ito. Nagpaalam na ito ngunit bago pa ito tumalikod ay biglang hinawakan ng matanda ang aking tiyan. Napakalusog naman ng sanggol na ito. Ingatan mo yan, iha. Hindi agad ako nakakilos. Nakatingin lang ako sa matanda na papaalis. Naramdaman ko ang isang malakas na sampal sa aking pisngi. Saka pa lang ako nakakilos. Nag-aalalang mukha ni Luz ang aking nasilayan. Kanina pa pala niya ako tinawag. Ngunit hindi ko siya narinig. Nakatuon ng aking paningin sa kalsada at hindi tuminag sa pagkakatayo. Pagpasok namin sa loob ng bahay, agad kong kinuwento sa kanya ang matanda. Hindi kaya aswang yan, ate? Kasi kung normal na tao, hindi naman yun mga hawak ng tiyan ng buntis. Ewan ko, Luz. Pero biglang naging malikot ang bata sa sinapupunan ko. Nang hawakan ng matanda ang aking tiyan. Ang mabuti pa, ate, maghapunan na tayo upang makapagpahinga ka. Sumunod ako sa sinabi ni Luz. Naramdaman ko kasi ang biglang pagkaragasa ng kirot sa aking tiyan. Matapos makapaghapunan, dumiretso na ako sa silid. Bukas pag uwi ni Bon, magpapasama ako sa ospital upang matignan kung ayos lang ba ang aking pinagbubuntis. Bandang 12:00 ng gabi, bigla ako nagising dahil sa matinding sakit ng tiyan. Tila ba may mga kamay na pumipilipit sa loob nito. Ginising ko si Luz dahil pakiramdam ko hindi ko kayang tumayo. Tinulungan niya akong upang sumandal sa headboard ng kama. Pagkatapos kumuha ito ng mainit na tubig. Pareho kami ni Luz na nakaramdam bigla ng pagkaalinsangan. May naaamoy rin kaming dumi ng manok kahit wala namang kaming manok na inaalagaan. Muntikan ko na mabitawan ang tasa dahil sa gulat nang biglang may nahulog sa bubungan. Ilang saglit lang ay may narinig kaming mahinang kaluskos na nagmumula dito. Iniwan ako saglit ni Luz at na makabalik ito ay dala na nito ang itak at sisidlan ng asin. Pinakiramdaman namin ang paligid nang huminto ang kaluskos. Akala namin umalis na kung sino man ang nasa bubungan, ngunit pumalit dito ang huni ng tiktik. Nagkatinginan kami ni Luz, tumayo ito at kumuha ng itim na damit sa kabinet. Ipinasuot niya ito sa akin at sa kagamit ang asin, gumawa siya ng krus sa may pusod ko. Nilagyan din ito ang aking ulo ng asin. Naghintay kami kung anong susunod na gagawin ng tiktik. Mas lalo pang hindi mapakali ang bata sa aking sinapupunan. Naalala ko ang langis na bigay ng komadrona. Mabisa daw itong pangontra sa mga nilalang ng dilim. Nilagyan ko ng isang patak ang aking tiyan at kinalat ko ito sa aking tiyan. Medyo kumalma ang sanggol sa loob. Kinalabit ako ni Luz at tinuro ang bubungan. Nakita ko ang maliit na butas at may mahabang dila ang lumabas mula doon. Kasing nipis nito ng isang hibla ng buhok. Para may sariling pag-iisip ang dila at huminto ito sa may pusod ko. Sinunggabad agad ni Luz ang mahabang dila. Pinilit niyang putulin ang dila, subalit biglang hinila ng aswang ang malapot na dila, kaya isang maliit lang na sugat ang natamo nito. Umatungal ang tiktik at mas lalo pang nagwala ito dahil sa ginawa ni Luz.
Nagpatay sindi ang ilaw at mula sa nakasaradong bintana ay bigla itong bumukas at may natanaw kaming nakabaliktad na figura ng tao. Napahawak ako ng mahigpit kay Luz. Hoy, akala mo ba hindi kita kilalang aswang ka? Alam ko rin na ikaw ang pumatay kay Rhoda. At higit sa lahat, alam ko kung saan ka nakatira. Mas lalo itong nagalit sa aking sinabi. Umatungal ito ng pagkalakas-lakas. Lumalaki na ang butas sa bubungan at ilang sandali na lang makakapasok na ang tiktik sa silid. Narinig namin ang isang boses sa labas. Buwisit kang aswang ka. Pamilya ko talaga ang bibiktimahin mo. Halika dito at magtutuos tayo. Narinig namin ang paglundag na nilalang. Tumayo ako at nakita ko na nagpambuno si Bon at ang tiktik. Nakalabas ang dila nito at tumutulo ang laway. Kawangis ng baboy ramo ang kaanyuan ng tiktik. Sinunggaban agad si Bon ng tiktik. Mabuti na lang at agad itong nakailag. Ngunit sa pangalawang sugod nito ay nakalmot siya sa may braso. Sinamantalan ni Bon na nakatilikod ang tiktik at tinaga ito. Natamaan niya ang balikat ng aswang, ngunit bigla itong nawala nang tatagain sana niya ito muli. Nakiramdam si Bon sa paligid. Mabuti na lang at agad na unahan niya ang nilalang sa balak na itong atakein si Bon sa likuran. Humandusa ito, bumalik ito sa pagiging tao at tama si Luz. Aswang nga ang matanda na humawak sa aking tiyan. Unti-unting nasunog ang katawan ng tiktik hanggang sa naging abo. Pumanaog kami ni Luz at tinulungan si Bon na makapasok sa bahay. May kalaliman din ang sugat ng kanyang natamo. Matapos malinis ang sugat, ay pinainom ko siya ng gamot. Nawala na rin ang sakit sa aking tiyan. Mabuti na nga lang at napaaga ang uwi ni Bon dahil biglang sumama ang panahon.